ginagampanan sa pagamat ito ay pangsanlibutan, ay hindi naman maaari na hindi natin pagkukulan ng pansin o pagpapahalaga. Pagamat sinabi ng Panginoon sa Kristo na walang makapaglilingkod sa Diyos at kayamanan o sa Diyos at sanlibutan, hindi naman ibig sabihin na tayo naglilingkod doon. Kapag sinabi ni Apostol San Pedro sa kanyang sulat na pasakop kayo sa palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon. Kagaya ng lagi kong binabanggit na magiging mabuti tayong halimbawa, ang palatuntunan ng tao, ng gobyerno ay tayo ay magbayad ng buwis, pumoto, magrehistro. At ang mahalaga ay hindi tayo gumagawa ng labag sa batas ng sanlibutan, dahil wala naman pong batas ang sanlibutan, pangkalahatan, na makasasama sa kaniyang sarili. Sabi nga ni Apostol San Pablo na paging ang mga hintil o yung mga hindi kumikilala sa Diyos ay mayroon din silang mga batas na itinuturo ng kalikasan. Hindi naman po, wala po namang pamunuan na yung mga legal na pamunuan na nagtuturo na pumatay, nagtuturo na magnakaw. Gayunman, mayroong mga namumuno na mga magnanakaw, hindi yung sakop, hindi naman yung iniuutos. Katulad po, halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa yung mga dito sa Karungang Sanlibutan para hindi tayo, kung mayroon bang tayo makausap, hindi tayo magpang sa gawain. Katulad halimbawa yung ating nababalita lagi sa TV na mga pogo na mga inche. Yun pong inche ay na pumaparito, parang yun ho ay mga wanted sa kanila. Kaya nga ho dito nagpunta, sila nananago at dito naggumagawa ng kasamaan. Kaya ho kasamaan, kasi labag sa batas yung kanilang ginagawa. Kaya nga ang ginagawa, pag nahuli sila, napatunayan, ipinadadala doon at doon sila ay pinarurusahan. Ang parusa ho sa kanila ay kamatayan sa batas ng komunistang Sina. So hindi ho ibig sabihin na ang inchik ay masasama na pumarito. Hindi, yung mga masasamang elemento ay nagparituhan dahil na hindi na sila po pwede doon. Para kung ganito, yung isang anak ay soberbyo, naglayas. Dahil hindi na siya maaari doon, hindi na tira ng bahaw. Nagpunta sa kabarkada doon sa kaibigan. Dito naman, sa pamamahay na yun, gumagawa ng mga, ang ikinakala ng pinuntahan, nakakatulong, pero to survive lamang pala, para mabuhay lamang yung tao. Ganun ho ang halimbawa. Tayo naman ho, habang naririto sa sanlibutan, nandadayuhan dito, sabi ni Apostol San Pablo sa mga Epeso, ay kinakailangan sumunod sa mga patakaran ng pamahalaan. Dahil kapag tayo lumabag, ay di tayo iparusahan. Kapag tayo nagnakaw, sabi, bawal magnakaw, bawal ang pumatay ng kapwa-tao, bawal ang mangamkam ng hindi kanya, o hindi tayo parusahan. Kagaya nga ako sinasabi ng Apostol San Pablo sa Roma 13:1 hanggang 2, na pasakop kayo sa mga namumuno. Pasakop. At halimbawa man na ang mga namumuno ay talagang masama ang gawa sa pamahalaan, hindi naman ho tayo apektado. Halimbawa ay nagnanakaw sila sa kaban ng bayan, kayo ay kinuhanan. Hindi naman kumuha ng yung kahanggang umutang hindi na nagbayad, yung pero ang gobyerno hindi naman kayo kinuhanan. Kung nasabihin na pera natin ng bayan yun, hindi naman ho, kasi yung pagbabayad ng buwis, gaya na sinabi ko, ay ating obligasyon. Ibigay kay Cesar, ang kay Cesar, at sa Diyos ay sa Diyos. So ating gagawin ay tayo ay mamumuhay ng payapa na umaayon sa batas, at lalo't higit ay sa pagsunod sa utos ng Diyos. Ngunit, kapag ho, ang pamahalaan ay lumalabag na sa utos, halimbawa, tayo ay pagbabawalan dito, bawal mayroong ordinansa na dito na lamang tayo dapat.
isang lahat para tayo magkaisa isang reliyon. Hindi ako papayag. Sa ganda ng pinagawa ko sa Kuray. At ganun ho ang ating kaisipan. Hindi naman natin kaya lumaban kung mga sundalo, pero ang ating isip, tutol tayo. Dahil ang gawain ng Diyos, katulad nga nung nangyari na nung panahon ng COVID na tuloy ang kahit dasal man lang ay tuloy nakakapag-iin. Ganun ho ang ating nararapat na gawin. Gaya ng ginawa ng mga nauna sa atin, ng mga patriarka o amang Kristiyano, gumagawa sila ng paraan. Kung ako 20 to 20 years sa Roma, yung nakita ko yung mga relikya, yung mga dungeon, mga underground. Kumaga dito, ay bawal. Ay dito tayo, huwag kang sisintro sa ko. Hindi Jose, wala naman dito ko. Tulad-tulad ng nito, pero hindi alam tayo. Ganun ang ginagawa ng mga unang Kristiyano ng una. At kaya ho na kasi yung hoodie na yung mga ibang mga pare, yung Franciscan ay ginagaya pa rin yung may mga taklo. Yun ho ay nakatakot para hindi sila makakalala. Pagdating doon sa loob ng saka sila gumagawa ng ganitong gawain. Pag-awit ng mga himno, salmo, awit spiritual, pag-ibang himno. At pagpapagaling ng mga may sakit. Kung kinakailangan kung mayroon. Ganon din ho sana ang ating gawin sa ating isipan. Kagaya ngayon na walang kasangkapan, wala ang marami. Pero kung hanggang kumari, kahit na lang mag-asawa, kayong malapit, hindi na sila makaparito, gawin pa rin. Ibang yung dalawa, maaari na nag-iibang hiya ako. Magpas ang nag-iisa. O tayo na lamang, dadating ho kasi ang panahon na mawawala ang kasangkapan, maaaring magbigyan ng magandang kapalaran, mag-asawa ng isang negrang makwartang madala sa Amerika, wala tayong kasangkapan. Yung mga namang nagsasana, nakaya ko masasana. Yun naman dalawang natin paindaw-indaw. Ang ibig sabihin, darating ang panahon na ganito. Darating ang panahon na ang ating mga dalaga hindi na makakapagsinto dahil malakas wala namang sakit, pero hindi na talaga kayang lumayo. Kumbaga sa bahay na, sa tungga-tungga na, kusina, dadating ho ang panahon dahil katulad nun, ibigyan ko sa inyo example, yung aking kapatid. Bata pa naman kapatid ko, 75 lang. Siya ang naglilid ng Back to Christ. Alam mo yung Back to Christ, mayroon mo dito sentro ho sa amin. Yung dati excited yun, may mga concert ang estilo ng tao sila, yung mga gawain sila sa Coneta. Kasama ho lagi yun. Ngayon, hindi na siya yung meron silang mga chapter sa talahit. Nakarating ko yun dito, minsan yata sa Lilinggiwan. Yan, dati meron natin. Ngayon, kahit hanggang talahit, hindi na siya. Pero malakas ang gawali siya. Pwede natin pagka siya ay araw ng Sabado na pupunta sa ibang chapter o sa ibang sa libang lunduyan o sa atin, nangihina katawan, parang hindi na siya natutuloy. Dito na lang siya nagdadasal ng isa, kumpleto yung 9 to 12, nandun siya sa loob, siya lang mag-isa, kasi ito, kumpleto niya. Ganon din ho at ganon ang ginawa ng mga unang Kristiyano. Kaya kung hindi na talaga pupunta, yun naman ating dasalin, kung tayo mga meron dasalin, yung kompleto, kahit naman nag-iisa kayo sa inyo, sa tungga-tungga, wala pa naman 35 minutes. Hindi naman kayo masasabihan, nalulukat, may binabasa naman kayo. Ang masama, iwawa kayo ng wawa at wala kayong awa. Hindi ka. Pero kung may binabasa kayo, nakaupo sa yung balkon, sa yung terrace, at nagbabasa, hindi natapos niyo yung 1 linggo, kahit hindi kayo nakatin, natapos niyo yung malamang panalangin na may kanta, dahil sino ba naman yung gagawin pasyente, wala namang pasyente, wala namang kasangkapan. Mag-ibanghilyo na doon din naman, ang ibanghilyo naman inandun na sa una natin
pagbasa na sa dalangin na sa Juan 17. Man lamang maalaala natin lagi na ang pagkakaisa ho ng kaisipan yun patungkol kay Kristo. Kaya hindi ho po pwede na makapagdahilan tayo. Kung naman kaya naman ng katawan na makaparito, ay di mas mainam muna para makapagpahalalahanan. Pero kung hindi nga ho, meron ho paraan. meron tayong babasahin lang ako, po naman kayo, hindi na yung luluhod dahil matanda na nga, hindi na nga makapagtagpula ng mayroon. Pero kung ngayon kung talagang hindi na rin talaga kaya, tayong mga kabataan, sana ay gumawa tayo, sinasamantala ko na nandito, sana ay gumawa tayo ng isang audio ng panalangin na maibibigay sa mga matatanda na habang sila ay hindi naman ito pagiging tawag natin AI, hindi naman ganoon. Kundi doon nga sa wala ng kakayahan. Ang salmin, ang kagaya ng kakapal hindi pa makabasa. Anong magagawa natin? Pero makakapakinig ngayon, kung hindi ka naririnig man ng pisikal, pag napatugtog yun, alam mo naman natin na nakikita tayo ng mga espiritu. Yung dedication ng isang matanda na katulad nung nangyari, kung inyong nabasa, siya naman nabasa ng pamilyar sa inyo, yung nagbigay ng limos na dalawa na ang ibinigay ng balong matanda ay isang pera, isang lepta ang nakalagay. Ang isang lepta ay katumbas ng, tandaan niyo sa sentimo lapu-lapu, i-divide niyo sa 10, yun pa yun. Yun ang isang lepta. Kasi ang digit ay 1, tapos 10, tapos 10 ulit, tapos 100. Ganon kaliit nung naibigay, pero mas may nahalaga ng Panginoon yun. Kasi ibinigay nung pariseo na malaki, baka ibinigay nung lipo, may yaman din. Kaya hindi tinitingnan ng Diyos kung ano yung halaga na panlabas. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung nilalaman ng puso, yung hangarin, yung desire na makapagbigay ng ambag sa templo ng Diyos. Ngayon, kung wala tayong magawa, ay di ang ating maibibigay nga ay yung ating tunay na dedikasyon na tayo, kahit na nasa atin. Kung hindi kaya, yun naman, hindi ko naman sinasabi na yun ang inyong gawin agad ngayon. Ay di wala tayo. Walang kakanta, kaganda ng kanta ngayon. Talagang hindi ko na-i-record. Yun ay sinasabi ko lang, in alternative na kung talagang hindi humaya, katulad nga din, at darating ho ang araw na mayroong katulad nangyari na nga ng pandemic. Hindi naman gusto ng mga tao na pigilan. Pero mayroong batas na pumitigil. Kaya naman, pag naman ang batas ay labag doon sa tinuturan Diyos. Dahil wala namang masama sa mag-ibanghelyo. Bakit ang pagbabawalan ay magbababag kita? So, ibig sabihin ko, gaya ng ginawa ng mga nauna sa atin, ng mga patriarka, mga nauna sa atin. Katulad na sinasabi sa Hebreo 11, sila hinati ang katawan, pinaglalagari, lalagariin kayo. Si Kristo, lalagariin kita. Ay, lagariin mo. Ganun yung katatatan. Ay, hindi pa ho tayo nadaan sa gayon. Ang nadaan lang sa atin ng mga maliliit na mga suliranin na dahil talaga namang sinabi ng sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Santiago na ibibigay niya ang paraan. Hindi naman kaya ibibigay. Kaya nga ay binibigay lang sa atin, alam ng Diyos na hindi natin kaya. Kaya binibigay sa atin yung ating kamats na ay kung hindi pa rin natin yung ibinigay sa atin na kaya naman natin ay hindi pa rin natin haharapin, ay di tayo tinatamad na. Ay sabi ni Apostol Santiago at Apostol San Juan sa kanilang mga sulat na ang mga tamad ay hindi. Ay ibig sabihin, at sa literal na sinabi ni Apostol San
Ang mga tamad, huwag kumain. Oo, nakasulat to sa banal na kasulatan na ang mga tamad, huwag kumain. Huwag pakainin. Tamad. Di ba? Nakaka-like, yung text hindi mga pag-inis ng plato, nangunguna pa sa pila. Ay, hindi, doon pa sa huli. Buhayan nga, ulo pa sa hangin. Itong karaste ng kawan. O ginartos mo. Bago pagkakain, mahinihingi ang payaon na ay maaari kayo. Yun no, ang ibig kong ipaabot na sana ay ating panindigan ang ating na pagka naririto na tayo na bautismuhan, huwag po natin masayamin. Meron ng mga paraan na kung hindi talaga natin kaya. Dahil nga gaya ng pinanggit ko na darating ang panahon na katulad ng nangyari sa mga unang alagad na umalis naman ang Panginoon. Iniwanan sila. At anong kanilang ginawa? Sila ay nagpatuloy at mas lalong naging matatag. At yun ho ay dahil sa pananampalataya, kaya nga ating panindigan ng ating pananampalataya upang magkaroon tayo ng pag-ibig sa Diyos. At may ito pagpatuloy ho natin ang ating pagkakawang gawa. Isa na hong mabisang pagkakagawang gawa, yung mabuting halimbawa na kahit kayo nag-iisa ay kayo gumagampan. Ay si Anday eh. Nga palang mga taga-hiwagay, tinulta si Anday. Tuloy ang tasal sa matay. Pwede namang kahit matanda rin nakikimarites. Magmumarites na kay Lunes hanggang Biyernes, pero yung Sabado at Linggo, ilaan naman natin sa ating gampanin at pagsisilbi sa Panginoon. At yun nga ho, gaya ng nabanggit ko na kanina, na tayo ay maging matatag. Ang ating pananampalataya ay ating panghawakan. At hindi ho natin alam kasi tayo, una tayo matatanda. Ako may ID na rin. Hindi naman tayo, ngayon, makakaharap tayo, ano man mangyari, wala tayong takot. Alam ba ninyo kaya ang iba'y takot? Pastor, pare. Siya daw sa Panginoon na, tutukan mo ng 45, iiri-iri. Hindi takot. Dahil hindi pa rin sila nakatitig. Tayo nakatitiyak. Ay, ano mangyari? Ang masama ho tayo mismo maghaharakiri, tayo mismo kikitin ng ating buhay. Hindi ko gagawin yun. Tulad nung dumaan ako sa mabigat na problema, hindi ko pa rin ginawa. Nagdasal ako nung panalangin papatay sa akin, hindi naman nangyari dahil siguro hindi nga kalooban ng Diyos at gusto pa akong dalhin dito at makahalubilo ko yung mga kapwa magiging pag ako'y naging senior. O di kami yung magkaka-eskwela ngayon. Ang Diyos ko ang nagtatakda ng lahat. Yun ang ating tatandaan. At ang ating lamang paniwalaan, hindi kailanman tayo pinababayaan. Kung yung unang noon na tayo ay wala sa tawag ko yung embassy ito ng langit. Wala dito sa daang papasok. Wala sa katuro, walang bautismo. Kung noon kayo ay nakakasurba, hindi, nakabot nga kayo ng edad na yan. Nagkakaproblema, pero kung lumipas ang araw, nakalimutan na. Ayun, lalo pa ngayon. Na hindi tayo pabayaan. Kagaya nga ng sinabi ng Panginoon sa Kristo, kung yung mga maya ay pinababayaan, yung mga iba na nahuhuli sa pahit at mga bangling. Pero marami ang makikita mo yung talok na maya pag mga tinatalupan din, marami pa na sana. Ay hindi pinababayaan ng Diyos. Kayo pa rin. Mas mahalaga kayo. Kaya sana, ang aking paalala na bagamat kung minsan ay wala ang kasangkapan, huwag po tayong panghihinaan ng loob. Dahil yun, siyempre, hindi naman po pwede na alam hindi na magtrabaho, walang kakainin, katugma o kayapos kumbaga sa suman, kayapos yung paggawa natin dito. Hindi naman po pwedeng tayo patay na parada ng
laglag bayabas kung talagang akin rin mo na susungkit ka. Pag hindi ka sumungkit, ay hindi ka lalaglag sa iti, tira na ng ito. Atin din hong iuunat ang ating kamay para tayo kumain at uminom, tayo magtatrabaho ng legal, at kung maaari, mas mataas na antas para mas makapagbigay ng tulong din sa ating mga kapwa na kinapuspalan. Katulad ho ng ginawa ni Apostol San Pablo na kumuha ng abuloy, nag-ambagan yung taga-ibang sentro at ibinigay sa ibang sentro sa Galacia. Kasi wala sila doon. Yun lamang ho naman ho ang rason kaya nag-aabulo yan ang mga ganito. Itutulong sa ating mga kasama. O kaya nga pagka ngayong mayroong gampanin pupuntahan, tinutulong at ginagamit. Yun ho tayo. Yun ho yung ating ipagmalaki na ang salita ng Diyos ay hindi natin kinakalakal. Hindi natin ginagamit na hanap buhay na walang i-job. Mahirap yung papasukan ka ng malaking sa simpleng katawan niyang tao, papasukan ng marilag na espiritu. Buti nga, hindi nag-i-explode eh. Hindi, kasi pagka talagang karaniwang tao na kasanay mo, masisira yung ating katawan dahil malinaw sabi, malakas ang espiritu, ang katawan ay mahina. Kaya nga ho, agree ako doon sa pinagsasanayan. Pero may mga pagkakataon naman na kahit hindi nagsanay, pag talagang pinagkalooban, ay nagiging kasangapan. Napagamat nga ako nga, kagaya ng ganitong pagkakataon na hindi nga nakagampan at wala, ay atin mong ipagpapatuloy. Mga miss. Mga single mom na ito eh. Atin mong ipagpapatuloy hanggat ating kayang tumakad. Kung hindi kaya, kailangan kaunin. Ako kayo magkatubili. Ayaw kayo mag-chat kay at kakaunin. Pero kung talagang hindi na, lungang at pero may mahusay pa. Ay di ngayon sa kaya nung binanggit ko na, pwede naman siya magkasal o pwede makinig doon sa ating ihahanda na I hope so na i-suggest ninyo sa pagdating ng kasangkapan sa pagdating ng Fourth Sunday siguro na may lumangkang kayo mag-suggest na mas mainam marahil na makagawa ng ganun. Hindi naman tayo kumukumpit sa demonyong AI. Pero hindi naman pati AI ang ating gagamitin. Nagawa na lang tayo ng audio na parang meron kasing mga yung USB na lang. So hindi tayo dumaan sa technology na sa isang USB. Kahit ako mag-provide ako ng mga USB. Pang doon lang sa panalangin yun para may maliliit na mga tigwa 100 lang, 60 na yung speaker mo dito, isaksak na ganyan. Pusay na pananalangin. Kung hindi, o kung pwede namang yun, mas maganda, hindi may kasabay yung isang matanda na nasa kanila. Aside from that, bukod sa roon, ay di yung hard copy yung binubuklat. Mas murang-mura yun. Hindi pa naman maglulong itong mga ito makakabasa pa. Yun lamang ho, at sana ay ang ating pagtitipong ito ay ating nagampanan sa araw na ito dahil na yun ho ay ating huwag kalilimutan. Hebreo 10:25, huwag kalilimutan na gaya ng ginagawa ng iba. Yun lamang po at pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos at tayo ay ating ipagpasalamat na tayo ay buhay at malalakas at nakakapagtipon ng ganito sa pangalan